iisipin mo tungkol sa akin once na marinig mo itong sasabihin ko sa'yo. Pero hindi ko talaga kayang itago eh. Kaya kung ano mang sabihin mo, whatever. Ang gusto ko lang malaman mo, lumabas ako kagabi ng bahay. Ano? Bakit ka lumabas ng bahay? Pinagsabihan ka naman na siguro ni Lola Catherine tungkol dito, di ba? Bakit sinuway mo? Ang tigas naman ng ulo mo, Elena. I don't know, okay? I get curious. Hindi ko kasi alam kung bakit halos lahat kayo pinagsasabihan akong huwag lumabas paggabi. Pero hindi niyo naman sinasabi sa akin kung bakit. Natural mapapaisip ako niyan, kaya lumabas ako. Ay, sa susunod, matuto kang makinig kapag pinagsasabihan ka. Naintindihan mo ba? Kapag pinagbawalan ka ng isang bagay, yun ay para sa ikabubuti mo at para hindi ka mapahamak. Hindi naman sasabihin sa'yo yan kung ang intensyon ay ipahamak ka. So parang awa mo na kapag sinabi sa'yong wag, wag! Pakinggan mo muna ako, Nick. Oo na, itatuta ko na sa isipan ko yan. Pero kasi, hindi lang yun eh. May nakita ako. Anong nakita mo? Paano ko ba ipaliliwanag to? Kasi kagabi, may nakita akong lalaki sa gitna ng daan. Ewan ko kung trip niya lang bang magpahangin doon. Wala naman akong pakialam eh. Pero gaya ng sinabi ninyo, bawal lumabas paggabi kaya sinabi ko sa kanya yon. Kaso nung umarap siya, hindi ko inaasahan yung nakita ko, Nick. Sabihin mo nga, may aswang ba sa baryong to? Yun ba ang dahilan kung bakit pinababawalan niyo ako lumabas ng bahay? May tinukot na ba, nilapa o ano? Please tell me! Hindi ako ang tamang tao na dapat magsasabi sa'yo tungkol dyan. Pasensya ka na, Elena. Ano? Nick, huwag ka namang unfair! Gusto mong sundin kita kasi ipinagdidiktikan niyo sa akin yung barrio rules niyo. Nasusundin ko naman. Pero yung ito, tingin ko naman parte na ako ng baryong to. Kaya may karapatan akong malaman ang totoo. Di ba? Parang awa mo naman, oh. Sabihin mo naman sa akin kung ano yung nakita ko kagabi. Elena, umuwi ka na. Ngayon na. Opo, Lola. Tandaan mo to. Hindi pa rin ako titigil na alamin kung ano yung nakita ko. Hanggang sasabihin mo sa akin yung totoo. Uuwi na ako. Do I really need to heal and secure, Ma? Pwede namang dito na lang sa Maynila. Ilang weeks lang to, makakalimutan ko rin si Joshua. Trust me, Iha. With your stubbornness, I don't think you'll heal completely. Tsaka ayaw mo ba makapunta sa probinsya ko? Maganda ang lugar ng Siquijor. Malay mo, doon ka pa makakilala ng taong para talaga sa'yo. Nakausap ko na rin ang Lola Catherine mo at naghihintay na siya ngayon sa pagdating mo. Well, I guess I don't have a choice, ha? Sana lang talaga magkatotoo yung sinasabi mo na mag-heal ako. Masyadong masakit yung cheating na ginawa ni Joshua. Pakiramdam ko mamamatay ako. Mama mo ako, Elena. Of course, I know what's the best for you. Kaysa sayangin mo ang oras mo mag-bar at uminom kasama mga kapatid mo, mas mabuti pang magpahinga ka ron. Plus, kapag ayos naman na, pwede ka naman bumalik dito sa Maynila. Hindi naman kita pagbabawalan. Fine, I'll do that. Oh, siya. Nandito na yung bus. Sumakay ka na, nak. Bye, Ma. Una na po ako. Mag-ingat ka dito, ha? Ikaw ang mag-ingat dun, nak. Siguruhin mo hindi ka magiging sakit ng ulo ng Lola Catherine mo, ha? Nako, sinisigurado ko sa'yo kung malupit akong mama mo, mas malupit yun kaysa sa akin. Ay, so, sige na. Goodbye, Elena. I love you. I love you too, Ma. Who can't say no to Celia Ramirez? No one. Kaya nga nung nalaman niyang broken ako dahil halos sirain ko ang buhay ko sa kakahabol kay Joshua, bumalik lang siya sa akin. Sinuggest ni Mama na mas mabuting umuwi na lang ako sa probinsya namin sa Siquijor. Kung tama ang pagkakaalala ko, matagal ng panahon mula nung huli akong umuwi sa Siquijor. Bata pa lang yata ako noon, hindi ko na siya masyadong maalala ngayon. At heto mukhang araw-araw ko nang maaalala yung pagdaraanan ko doon dahil sa magiging malaking parte ng healing prowess ko ang pagtira ko doon sa probinsya. Ilang oras ang biyahe bago kami nakarating ng Siquijor, Sir Jupiter. At pagdating ko doon parang gusto ko na agad bumalik sa Maynila. Nawala kasi yung ingay ng mga sasakyan.
At kung may mga taong nag-uusap man, hindi katulad sa Maynila na halos magsigawan sila. Elena, apo, nandito kami. Lola Catherine! Ay, nako, dalaga ka na talaga, apo. Ang bata mo pa nung huli kitang nakita. Paniguradong ang dami mong nobyo sa Maynila, ano? Mabuti nga po sana kung ganun na lang. Para hindi ako nagpakatanga sa isang lalaki lang. Alam mo naman, nasa lahi natin ang pagiging mapagmahal sa isang tao lang. Wala ka pa rin talagang pinagbago, Iya. Pilya ka pa rin talaga. Oh, nasa na nga palang mama mo? Hindi ka niya sinamahan dito? Hindi na po. Ang sabi ni Mama, kaya ko na raw ang sarili ko. Malaki na raw ako eh. Mas pilya yung anak mong yun, Lola. Pinababayaan niya ang pinakamaganda niyang anak. Paano pala kung naligaw ako? Or sa gitna ng daanan, nabanggatong sinasakyan ko? Hindi yata yun nangihinayang sa diamanting mawawala sa kanya. Ay, nako, Iya. Hindi mo naman kailangang maligaw dahil bus lang naman ang sikihor ang masasakyan mo rito. Pero tungkol naman sa hindi ka na makarating dito, abay, hindi ako makakapahayag, no? Baka ubusin ko ang pamilya ng taong magpapahamak sa'yo. Oh, ang sweet mo naman po, Lola. Kaya the best Lola in the world eh. Hindi ka kagaya ng iba na ang hilig akong ikumpara sa ibang mga apo niya. Bakit? Hindi ka na ba talaga naging malapit sa mama ng papa mo? Hindi po. Tsaka wala na rin naman pong saysay, Lola. Hiwalay na sila ni Mama. Ayos na rin yun, no? Advantage pa nga sa akin kasi hindi ko na kailangan ipagsiksikan ng sarili ko sa taong ayaw naman sa akin. Kung sa bagay, mas okay na yan. At least, hindi ka dun sa lugar niya tumuloy. Sana nga na, makatulong talaga ang pagpunta mo rito sa paghihil mo, apo. Yung tipong hindi mo nagugustuhin pang umuwi ulit sa Maynila. Fidel, nandito na si Elena. Pakidala na lang tong mga gamit niya. Ako na bahala, Catherine. Lola, sino po siya? Bagong nobyo mo? Langya ka talagang bata ka pa minsan. Ouch! Ikaw nang nagsabi, loyal tayo sa isang tao lang. At yan si Mang Fidel, taga dun yan sa baryo natin. Nagpasama lang ako kasi siya lang naman na may tricycle sa baryo natin at pwede nating sakyan. Magandang araw, Elena. Welcome dito sa Sikihor. Salamat po, Mang Fidel. Kung liligawan niyo po si Lola Catherine, huwag po kayong mag-alala. Dahil boto na po ako kaagad sa inyo. Tama ka, Lola Catherine mo. Pasaway ka nga. Tara na, umalis na tayo rito sa pier para makapagpahinga ka na rin sa bahay nyo. Huwag mong pakinggan yung mga panguuto ng batang yan, Fidel. Oh, huwag ka mag-alala, Catherine. Eh, di naman ako madaling mauto. Tinawanan ko lang silang dalawa noon, Sir Jupiter. Noong mga panahong yun, wala akong kaalam-alam na iba pala ang ibig sabihin nila sa inakala kong simpleng biruan lang namin. Pagdating namin sa baryo, napansin ko agad ang kakaibang katahimikan ng mga tao. Nang bumaba kami sa tricycle, nailang ako dahil napunta sa amin ang tingin ng lahat ng tao. Kita sa mga mata nila na gusto nilang magtanong kung sino ako at kung ano ang ginagawa ko rito sa baryo nila. Ibinaba na rin ni Mang Fidel at Lola Catherine ang mga gamit ko. O, paano? Mauna na muna ako sa inyo. Salamat ulit, Fidel. Mamayang gabi, baka gusto mong dumaan dito sa bahay. Magkakaroon ng konting handaan nang ma-welcome man lang tong apo ko sa pagdating niya. Talagang pinaghandaan mo yung pagdating ng apo mo, Catherine, ha? Alam mong kailangan. Mahal na mahal ko tong apo ko eh. Paano hindi mo mamahalin, Lola? Eh ako lang naman po yung apo niyo. Kaya nga extra special, di ba? Alam nga namang ikaw na nga lang ang apo ko, tapos hindi ko pa gagawing espesyal ang pagdating mo rito. Ikaw talaga, Elena. May punto naman. Salamat po, Lola. And salamat din po, Mang Fidel. Walang anuman, Iya. Mauna na muna ako. Ayos na yung magiging kwarto mo rito sa bahay, Elena. Bali doon ka na lang sa kwarto ng mama mo tumuloy. Ayos ba yon? Malinis naman doon. Dahil sa matagal na panahon, kahit wala rito sa Sikihor ang mama mo, inalagaan ko pa rin yon. Alam ko kasing darating ang panahon na uuwi at uuwi pa rin kayo dito. Kaya hindi ko pinabayaan ang kwartong yon. Opo, Lola.
Hindi naman po ako maarte sa magiging kwarto ko, kaya ayos na sa akin ang kahit ano. Mabuti na lang talaga at ikaw ang naging apo ko. Alam mo ba kung gaano kita ipinagmamalaki sa mga amiga ko? Ang sabi ko, kahit pasaway ka, marunong ka pa rin namang makinig at sumunod. May mga oras nga na ang panahon na hindi ka nakokontrol, sabi ng mama mo. Pero marunong ka rin magseryoso at sumunod, lalo na kapag alam mong kailangan. Kaya sobrang proud ako sa iyo. At natutuwa kung ako ang lola mo, apo. Lola naman, bakit ka po ganyan? Pinapaiyak mo naman ako eh. Pero syempre po, pinalaki naman po kasi akong maayos ni Mama Celia. Alam ko kung kailan ko dapat ibigay ang lahat. At kung kailangan kong tumigil na. Dahil ang sabi ni Mama, hindi na nakabubuti yun para sa akin. Sino pa bang dapat pakinggan ko kung hindi kayo lang? Di ba po? Kaya as much as possible po, kung alam ko pong sobra na, titigil na po ako. Ay, mabuti naman. O sige na, ayusin na natin itong mga gamit mo para makapagpahinga ka na. Baka mamaya masyado kang malunod sa pag-aasikaso ng mga bisita natin, tapos wala kang masyadong pahinga. Sige po, Lola. Mabait ang Lola Catherine ko kung sa mabait. Wala akong masyadong alaala sa kanya dahil masyado pa naman akong bata nung huli ko siyang nakasama. Pero ramdam ko naman talagang pinapahalagahan niya ako bilang apo niya. Ito yung bagay na hinahanap ko't hinihingi ko sana kay Lola Ramona, ang mama ni Papa. Kaso hindi, kaya siguro malaking blessing na rin para sa akin na nabigo ako sa pag-ibig dahil nakauwi ako rito sa Siquijor at makakasama ko pa ang aking Lola Catherine. Iya, ang lola mo ito, gising ka na ba? Ay, kagigising ko lang po, Lola. Labas na po ako maya-maya. Okay, sige Iya. Magpapatulong lang sana ako sa iyong ihanda yung mga pagkain natin sa lamesa. Naluto ko naman na yun lahat. Susunod na po ako, La. Mabuksan nga itong bintana. Ay, ang sarap naman ng hangin dito. Teka, sino yung lalaki na yun? Ang gwapo naman. Ay, umalis? Ha? Hindi ko naman siya type. Matapos kong lumanghap ng hangin, inayos ko na ang higaan ko at saka ako lumabas ng kwarto ko. Naabutan ko si Lola Catherine na inaayos ang lamesa. Ang daming pagkain, yun ang una kong napansin. Kaya walang sali-salitang dumiretso na ako sa kusina para tulungan si Lola Catherine na mag-ayos ng lamesa. Masarap bang tulog mo, apo? Nalamigan ka naman ba sa kwarto mo? Opo, Lola. Mahangin na kasi sa kwarto ni Mama kahit walang electric fan. Ang dami naman po nitong hinanda niyo, Lola. Marami rin po bang pupunta mamaya? Oo, Iha. Marami kasi akong inimbita na pumunta rito dahil gusto kong ang makilala ka na nila. Kahit nakilala ka na kasi ng ibang kapitbahay natin, bata ka pa naman nun. Nung nalaman nga nilang uuwi ka rito, natuwa sila. Kaya yan, marami talaga akong hinanda para lang sa pagdating mo rito. Nakakatuwa namang malaman yon. Thank you, La. Hindi rin nagtagal, nagsidatingan na rin ang mga bisita ni Lola Catherine. Karamihan ay ngumingiti sa akin pero meron ding hindi malaman kung ngingitian ba ako o lalampasan lang. Hi! Ikaw na ba si Elena? Yung apo ni Lola Catherine? Oo, ako nga. Ikaw, ano pangalan mo? Ako si Maya. Anak ako ni Aling Marites na isa sa mga amiga ni Lola Catherine. Salamat sa pag-imbita sa amin dito sa pa-welcome sa'yo, ah. Ang daming handa. Daig pang piyesta. Kaya nga eh. Natuwa kasi masyado si Lola Catherine, lalo na't ako lang yung nag-iisang apo niya. Tapos naisipan ko pang umuwi rito. Buti naman mukhang may kasing edad ako rito. Mukha pang magkakasundo tayo. Bakit naman hindi? Mukha namang magtatagal ka rito sa baryo natin. Mas maganda nga naman kung meron kang makakasalumuhan na ibang tao, hindi ba? Tama ka, Maya. Ay, buti na lang talaga at nakilala kita. Akala ko, magkukulong lang ako rito dahil wala akong kakilala eh. Mga Iha,
Lumapit muna kayo rito sa lamesa at kumain. Hindi kayo bubusugin niyang pagkakwentuhan niyo lang. Huwag niyong paghintayin ang pagkain. Elena, Maya. Andiyan na po. Tara, Maya. Kain muna tayo. Pag-upo namin sa lamesa, pinaghanda ako agad ng pagkain ni Lola Catherine. Samantalang naghanda naman si Maya ng sariling pagkain niya. Tahimik lang kaming pinakikinggan ng mga matatanda na mga katabi namin na nagkwekwentuhan tungkol sa mga sari-sarili nila. So far, wala pa naman akong naririnig na nag-uusap sila tungkol sa buhay ng ibang tao. Mukhang may mga manners tong mga taga-baryo. Masahol kaysa sa mga taga-Maynila, pero natigilan ako nang ilapag ni Lola Catherine sa harapan ko ang pagkain na niluto niya, Sir Jupiter. Bakit ko ba sasabihin to? Hindi ko kasi alam kung anong klaseng lutong ulam yung inihanda ni Lola Catherine. Kulay itim na parang adobo pero may kintab na parang dugo. Amoy niya matamis na metal, hindi kagaya ng kahit anong pagkain na natikman ko. Oh, bakit parang natulala ka dyan, Ian? Hindi mo ba nagustuhan tong niluto ko para sa'yo? Siyempre, nagustuhan ko po, Lola. Medyo naninibago lang po ako sa luto niyo. Hindi ka ba kumakain ng adobo sa Maynila? Ito? Adobo to? No offense po pero bakit para po itong hilaw? Medyo may tugo-dugo pa po kasi yung manok eh. Oo, Ian. Ganyan talaga kasang luto ng adobo dito sa amin. Hindi na siguro itinuro sa'yo ng mama mo noon dahil ibang nakasanayang lutong adobo ng papa mo. Pero hindi ba ang malaga? Natikman mo rin ang lutong adobo dito sa lugar namin? Sa buong Siquijor po ba, Lola, ganito ang pagkakaluto ng adobo? Hindi ko lang alam, Ian. Maraming iba't ibang klaseng paraan ang pagluluto nila ng ulam. At ito, ganito ang amin. Tikman mo na. Para malaman mo kung pasok ba sa panlasa mo. Kung hindi naman, ayos lang din naman, Iha. Sigurado naman akong sa una lang yan at sa kinatagalan ay masasanay ka na rin. Sige po, titikman ko na. Sa sobrang kaba, mahigpit akong napahawak sa kutsara. Tumingin ako kay Lola Catherine. Matyaga lang siyang nakatitig sa akin na para bang hinihintay na wala akong choice kundi kainin ang niluto niya. Kinilabutan ako nang makita kong parang kumikibot pa ang isang piraso ng manok bago siya isinubo. Pagkatapos ay tumingin ako kay Lola Catherine, sabay ipinakita sa kanya ang thumbs up ko. Nung umiti siya, may bahid ng pulang sabaw sa gilid ng labi niya. Pinagtaasan ako ng balahibo sa batok, Sir Jupiter. Anong masasabi mo sa luto ko, Iya? Masarap, hindi ba? Masarap po, Lola. Medyo matigas lang yung laman pero masarap po siya. Salamat naman kung gano'n. Akala ko hindi mo magugustuhan. Huwag ka mag-alala. Sa susunod, tatagalan ko pang pagpapakulo sa laman para naman hindi na tumigas. Sige na. Kain ka pa ng marami. Kailangan marami kang makain dahil niluto ko talaga ito para sa'yo. Sige po, ubusin ko muna to. Hindi ko alam kung bakit at napaka-random naman kung bigla kong ikukonclude na parang may kakaiba sa boses ni Lola Catherine nung sabihin niya na tatagalan niya pa ang pagpapakulo sa susunod. Alam kong hindi ko yun dapat bigyan ng mali siya, Sir Jupiter, dahil wala namang ibang gusto si Lola Catherine para sa akin kundi ang maramdaman ko kung paano niya ako inaasikaso. Lola Catherine, magandang umaga po. Pasensya na kung ngayon lang po ako nakapunta. Inutusan pa po kasi ako ni nanay na bumili sa merkado. Oh, Nick, Iho. Buti naman nakarating ka. Ayos lang yon, Iho. Ang mahalaga, makikilala mo ang apo ko. Lola, nakita ko yung lalaki na yun kanina sa labas ng bahay. Binuksan ko po kasi yung bintana para lumanghap na yung sariwang hangin. Tapos nakita ko po siyang nakatayo sa labas habang nakatitig sa akin. Sino po siya? Malapit lang kasi yung bahay nila sa atin, apo. Madadaanan at madadaanan ang kwarto mo.
Siya nga pala si Nick. Isa sa mga anak ng mga amiga ko. Ang tingin ko magkakasundo kayong tatlo ni na Maya at Nick dahil magkakasing edad lamang kayo. Maya, baka naman pwede niyong maipasyal dito sa baryo natin si Elena nang makalanghap man lang siya ng sariwang hangin. Broken-hearted kasi siya. Uy, si Lola naman. Shinare pa talaga sa kanila. Talaga? May naging nobyo ka na sa Maynila? Oo, kaso cheater eh. Wala akong magagawa. Isusumpa ko na lang siya habang buhay. Sigurado akong baka sa mga oras na to, nagsisisi na yun sa ginawa niya sa iyo, Apo. Kakain po muna ako. Tapos, tingnan ko kung saan namin pwedeng ipasyal ni Maya si Elena. Sige lang, Iyo. Maraming salamat. Kumain ka ng marami, okay? Sinundan ko lang ng tingin si Nick hanggang sa makakuha siya ng pagkain niya at umupo sa lamesa. Ilang di pa ang layo sa amin ni Maya. Aaminin ko, Sir Jupiter, na nung mga oras na yon, naging crush ko agad siya. I mean, sino ba namang hindi? With his tan skin, medyo chinito eyes at thin lips, kahit sino siguro makukuha ang atensyon dahil sa lakas ng kanyang appeal. Ang gwapo ni Nick, no? Bakit? Crush mo? Matagal na. I see. Kahit sino naman siguro, magkaka-crush talaga sa kanya. Kahit ako, pero it doesn't mean na susulitin ko siya sa'yo, no? Mukhang nagkakataguan kayo ng feelings eh. Pero sa loob-loob ko, Sir Jupiter, nanghihinayang ako kasi prospect na sana naging bato pa. Ayoko rin namang makigulo sa kanila, lalo na't mukhang gustong-gusto talaga ni Maya si Nick. Nang tumingin ako sa gawin ni Nick, nakataas ang kilay niya sa akin, kaya inirapan ko na lang siya. Tama. In this way, hindi kami magiging close. Hindi niya ako magugustuhan. Tama, Sir Jupiter? Pero biro, pagkatapos niyang kumain, talagang tinutuon nila ni Maya na ipapasyal nila ako sa baryo namin. Wow! Ang ganda naman dito. Nakaka-relax yung hangin. Buti naman nagustuhan mo. Konti lang kasi talaga yung pwedeng pasyalan dito sa baryo namin. Pero masasabi ko namang sulit kapag pinuntahan mo. Itong lake na to, tinatawag namin tong luha. Ang kwento dito, marami na raw pumupunta rito ng mga ninuno natin para lang umiyak dahil, ewan, baka hindi na sila masaya sa buhay nila o mga iniwan sila ng dati nilang asawa. Bagay ka rito, Elena. Ito na lang lagi mong pasyalan para mahigop ng lake na to lahat ng luha mo at wala nang maitira pa. Para pagbalik mo sa Maynila, wala ka nang luhang mailuluha pa sa dating nobyo mo. Nagandahan na ako sa lake na to eh. Basag trip na nga lang kayong dalawa. Pero alam nyo, siguro yung mga pumupunta rito dati, inaaraw-araw nila hanggang sa napuno na tong lake na to. Kayo ba? Nasubukan nyo na bang pumunta rito para lang umiyak? Maraming beses na. Hindi ko na nga mabilang eh. Sa dami ng nangyayari sa buhay namin ngayon, parang wala nang mapaglagyan yung lungkot na nararamdaman ko. Sa totoo lang, nung wala ka pa, madalas kami rito tumambay ni Nick. Parang itong lawa na lang yung tinuturing naming tagpuan. Na kapag nandito kami, tahimik ang buhay namin. At parang walang ibang nasa paligid namin, kundi kaming dalawa lang. In short, sa isa't isa lang kayo kumukuha ng simpatya. I felt that. Nung nasa Maynila ako, meron din kaming safe haven ni Joshua. Lugar na bibihira lang puntahan ng mga tao. Kung alam niyo yung Antipolo, yung City Lights, dun kami madalas tumambay ni Joshua. Kaso, nawala lang lahat ng yun ang parang bula. Dahil mas pinili niya yung panandaliang saya kaysa sa buhay na unti-unti na naming binubuo. Ay, pasensya na kayong dalawa ha. Naging emotional naman ako. Bago ka pa pumunta rito, nakikwento ka na sa amin ni Lola Catherine. Yung tungkol sa pamilya niyo. Ang sabi niya, hiwalay na ang mga magulang mo. Ano bang nangyari? Mukhang tama nga yung sinasabi ni Lola Catherine na lahat ng pwede niyang ikwento tungkol sa amin, ikinikwento. Well, simple lang. Ipinagpalit niya kami sa iba.
Hindi ko alam kung may ideya kayo sa kasabihan na to or hindi. Pero yung tungkol sa mag-ama, na ikaw daw ang karma ng lahat ng ginagawa niya. Kung niloko ng papa mo ang mama mo, malamang sa malamang sa'yo ang balik nun. Dahil lolokohin ka rin ng magiging boyfriend mo. Tingin ko tama nga yun. Kasi tingnan nyo, kung hindi ako niloko ni Joshua, baka wala ako dito ngayon. Baka nandun ako sa magiging apartment naming dalawa na pilano naming rentahan at nagpapakaasawa sa kanya. Simple lang naman yung pangarap ko sa buhay eh. Ang makatapos, ang masuklian lahat ng sakripisyong ginawa ni Mama para sa akin. And lastly, ang bumuo ng pamilya kasama si Joshua. Kaso, nakakainis. Naiiyak naman ako. Sorry. Ano ka ba? Ayos lang yun, Elena. Mabuti nga yun para maintindihan namin ni Nick kung saan nanggagaling lahat ng nilaki mo sa buhay. At para alam din namin kung paano ka namin matutulungan sa sarili naming paraan. Hindi ako magaling sa pagbigay ng advice tungkol sa pagmamahal dahil hindi ko pa naman nararanasan magmahal. Magkagusto, oo. Pero ang magmahal, hindi. Pero kung kailangan mo na makikinig sa'yo, libreng-libre kami ni Maya. Di ba, Maya? Oo. Tama. Tama si Nick. Advantage na rin na close ang mga nanay namin kay Lola Catherine. Dahil pwede tayo maging close na rin. Alam mo kasi napakailap ng ibang kasing idara natin dito. Yun bang hindi sila nakikihalubilo sa amin at kapag sinusubukan naman namin ni Nick, wala. Hindi rin umuubra dahil may mga sarili silang mundo. Buti na lang kasi iba ka. Marunong kang makisama. Ganun ba? Ang lungkot naman nun. Parang hindi ko yata kakayanin na mapupunta ako sa isang lugar na wala man lang akong makaka-close. Nasanay kasi ako sa Maynila. Na kahit saan ako mapunta may kaibigan ako. Hindi tulad dito. Eh di, ang friendly mo pala. Sa kabilang banda, ayos na rin naman sa amin ni Maya na hindi nila kami pansinin. Kasi ano namang silbi ng dami ng mga kaibigan mo kung hindi naman nila pinapahalagahan yung pinagsamahan nyo, di ba? Wala rin saysay. Kaya kami ni Maya, hindi naman sa tinataboy namin sila gaya ng ginagawa nila sa amin. Pero kung sino lang lumalapit para kausapin kami, edi yun lang. Ayaw namin ipilit ang mga sarili namin sa mga taong ayaw sa amin. Kaya ikaw, Elena, kung nagawa mo mong magmakaawa nun sa nobyo mo para lang hindi kanya iwanan, sana hindi mo nagawin ulit yun ngayon. Para sa akin, blessings in disguise na napunta ka rito sa Siquijor. Kasi bukod sa may bago kaming kaibigan ulit ni Nick, may masasandalan ka na. At may tao ka nang pwedeng takbuhan kapag kailangan mo ng tulong. Alam kong bago pa lang tayo magkakilala. Pero ba't feeling ko ang tagal na? Seriously, Nick and Maya, nagpapasalamat ako na nakilala ko kayo. Totoo rin yung isa pang quote na lagi kong nababasa sa Facebook. Na kung may aalis man sa buhay natin, yun ay dahil may bagong darating. Either good or bad man ang ending ng pagkakakilanlan natin sa isa't isa. Sana, maalala niyo pa rin sa huli kung paano tayo nag-usap-usap ng ganito. Oh, Elena, nandyan ka na pala, Apo. Butit na kauwi ka na. Hinating ka ni Nick at Maya? Opo, Lola. Ang sayang hapon nilang kasama eh. Marami-rami po kami napuntahan kanina. Ang dami rin namin napag-usapan tungkol sa isa't isa. Pero yung pinaka-tumatak sa akin yung lugar ng lake rito. Bukod sa ang ganda ng tanawin, nakaka-relax rin yung hangin, La. Gusto ko nga pong pumunta doon ulit eh. Pwede mo naman laging puntahan yun, Iya. Lalo na't magtatagal ang pag-i-stay mo rito sa Siquijor. Kamusta naman? Gusto mo na bang umuwi sa Maynila? Hindi ko nga po alam, Lola. Parang sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Tama yung sinabi ni Mama na mas mabuting nandito muna ako. Kahit ano naman ang maging desisyon mo, Iya, nakasuporta lang ako sa iyo dahil lola mo ko. Oo nga po pala. Ang dami pa pong tao sa labas ng bahay ah. May mga nagiinuman at video okay pa po. Hayaan mo na sila. Minsan lang naman kasi magkaroon ng okasyon dito, kaya minsan lang din silang ganyan. Pagbigyan na natin. Masyado kasi silang natuwa para sa akin dahil nagmaterialize na raw yung pangarap ko na makauwi ka rito sa Siquijor. Makilala sila, tumira man lang dito sa probinsya. Tsaka alam ko hindi ka sanay ng ganito sa Maynila, Iya. Dahil village ang tinitirhan yung bahay doon ng mama mo. Talagang ganyan lang dito sa bayo. Pero masasanay ka rin. Wala naman ba silang sinabi sa'yo o ano?
Wala naman po. Maliban na lang sa kung paano nila akong titigan na. Medyo na-awkwardan po ako eh. Sorry po. Hindi po kasi ako sanay na tinititigan masyado. Pero kung kinausap naman po nila ako kanina, sasagot naman po ako. Pasasalamat na rin dahil sa pakikipag-celebrate nila sa inyo sa pagdating ko. Ramdam ko pong welcome na welcome ako rito sa baryo natin. Teka lang, Iha. Pagbubuksan ko lang ng pinto itong kumakatok. Magandang gabi, Catherine. Huli na ba ako para sa salo-salo niyo? Ikaw pala, Fidel. Hindi pa naman. Meron pa naman akong luto na natira na nasa kusina at hindi pa nakakain ng mga bisita. Kaso konti na lang yun. Dahil yung iba nasa lamesa na naman nagiinuman, ginawang pulutan. Halika, pasok ka. Oh, Mang Fidel, kayo ho pala. Buti na lang po't nakarating po kayo. Ako na pong bahala mag-asikaso ng pagkain niyo. Pasasalamat malang sa pagdating niyo sa amin kanina ni Lola Catherine dito sa bahay. Naku, Elena, nag-ambala ka pa. Kaya ko ng sarili ko, ha? Pabayaan mo na nga po ko, Fidel. Baka gusto lang din talagang mapalapit sa'yo ng bata. Sige na, Elena. Ikaw muna mag-asikaso kay Fidel at lalabasin ko muna yung iba pa nating mga bisita. Dahil baka may gusto pa silang kainin. Ikaw munang bahala, okay? Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka pa. Opo, Lola. Ilang taong ka na nga pala? 25 po, Mang Fidel. Fresh graduate ng BS Accountancy sa Maynila. Bakit po? Wala naman. Iniisip ko lang kung may mga nabanggit sa iyo ang Lola Catherine mo tungkol sa mga patakaran natin dito sa baryo. Lalo na tuwing gabi. Meron pong patakaran dito sa baryo? Although, alam ko pong hindi naman ako gagala dito paggabi dahil wala naman po akong alam na galaan. At hindi ko po kabisado tong lugar. Pero nakakagulat lang na meron pala. Oo, Iha. Meron. Masyado na kasing talamak ngayon ang trahedya. Ang Lola Catherine mo ang kapitana ng baryo natin. Kaya ginagawa niya lahat para lang mapanatiling tahimik at safe tayo dito sa baryo natin. Hindi ko po alam na siya pala ang kapitana nitong baryo natin. Kung hindi niya po sinabi, Mang Fidel. Pero nakakatuwa naman kung ganon. Kaya po pala kanina, nahalata ko sa mga kapitbahay yung respeto sa kanya ng ibang tao na pumupunta rito. Kahit pa yung mga amiga niyang iba. Tungkol po pala sa patakaran, ano po ba yung mga pinatupad dito ni Lola? Matapos kong sandukan si Mang Fidel ng kanin at ulam, inilapag ko yun sa harapan niya. Tsaka ako umupo sa harapan niya para pakinggan ang mga susunod pa niyang sasabihin tungkol kay Lola Catherine. Sa totoo lang, namamangha pa rin ako sa nalaman ko tungkol kay Lola. Akalain mo yun, siya ang kapitana sa baryo namin. Kahit laganap na yung pangunguna ng mga babae sa panahon ngayon, Sir Jupiter, hindi pa rin maiwasan na may ibang nang prejudice pa rin sa mga babae. Na parang hindi sila kumbinsido na babae ang mamuno sa napakaraming dahilan na madalas wala namang saysay ang mga pinupunto. Kaya dito hanga ako sa mga taong naniwala sa kakayahan ni Lola Catherine. Huwag bawal lumabas kapag gabi. Bakit ganyan ang mukha mo, Iha? Parang gulat na gulat ka. Sa inyo ba sa Maynila, hindi kayo pinagbabawalan na lumabas pag gabi na? Hindi naman po sa ganon. Pero may tinatawag lang po kasi na curfew, Mang Fidel. At kapag curfew na, syempre hindi na kami lumalabas. Yun po bang unang patakaran related din sa pagkakaroon ng curfew? Hindi, Iha. Talaga ang pagpatak ng alas 6 ng gabi. Wala nang bukas na tindahan dito sa atin dahil kailangan sarado na. Oo, magmumulta ka. Yun lang naman ang pagpipilian. Kaya yung ganitong kasiyahan, minsan lang mangyari ito. At kapag nangyayari yon, talagang sinusulit ng mga tao rito. Dahil hindi sila sigurado kung kailan sila ulit magkakaroon ng pagkakataon na mag-celebrate uli ng mga ganap nila sa buhay. Seryoso ba, Mang Fidel? Hindi naman po ba sobrang higpit nung ginagawa ni Lola Catherine dito sa baryo? Hindi nila inyo-post man lang? Ayos lang po sa inyo? Kung ako ang tatanungin mo, Iha,
Sobrang sanay na ako na hindi lumalabas ng bahay, lalo na paggabi. Kaya matagal na ring ayos lang sa akin ang patakaran ng lola mo. Hindi ko lang alam sa iba. Hindi naman ako madalas nakikisalamuha sa mga tao rito. Dahil yung mga kaibigan ko, kung hindi umaalis ng Siquijor, namamatay naman. Ang bilis nga eh. Ilang taon na rin pala ang nakalipas mula noong naiwan ako mag-isa rito sa baryo. Pero ayos lang rin dahil natutunan ko na ring mahalin yung katahimikan na sana tunggal ang ganito. Ang lungkot naman po pala ng buhay niyo, Mang Fidel. Pero ano po pala yung iba pang patakaran ni Lola Catherine dito sa baryo natin? Ikalawa, bawal tumingin at makialam kapag may naririnig kang ingay mula sa bubong. Kahit ano pa yun, Iha. Kahit gaano kalakas, kahit mukhang may nag-aaway o may hayop na nilalapan, huwag na wag kang sisilip. Mang Fidel, bumalik na siya sa pagkain at umakong parang wala siyang sinabi sa akin na magpapakaba sa akin. Narinig ko na lang na bumukas ang pintuan doon. Nakita kong nakatayo si Lola Catherine sa pintuan. Tahimik lang siyang nakatingin sa amin. Wala siyang reaksyon. Hindi ko sigurado kung narinig ba niya ang kung anumang pinag-usapan namin ni Mang Fidel, Sir Jupiter. Pero isa lang ang tanong na tumatakbo sa isipan ko. Anong klaseng baryo to? At bakit parang hindi nila kinakatakutan ang gabi? Elena, Iya, gising ka pa ba? Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo, Apo? Opo, Lola. Bukas po yan. Pasok lang po kayo. Gabi na pula. 11:30 na ng gabi. Bakit hindi pa po kayo natutulog? Hindi ko rin alam, Iya. Siguro dahil buhay na buhay ang dugo ko mula kaninang umaga pagdating mo. Hanggang ngayon na natapos na yung handaan para sa'yo. Kaya hindi ko magawang matulog. Yung adrenaline at excitement ko, nandito pa rin sa loob ko. Kamusta nga pala tong hinanda ko para sa'yo, Iya? Nagustuhan mo ba? Kasi ako tuwang-tuwa ako na may nagawa ako para sa'yo. Sa tanang buhay ko, hindi ko nagawa to sa mama mo. Dahil nga sa hirap ng buhay namin noon. Kung hindi lang kumain diyang si Celia, baka hanggang ngayon, nasa kangkungan pa rin tayo. I'm beyond blessed and thankful po, Lola. Hindi ko kasi talaga akalain na paghahandaan niyo talaga itong pagdating ko. Gusto ko lang namang mag-heal. Mukha pang na-celebrate yung pag-heal ko. Binabawi ko lang sa iyo yung kung anong hindi naranasan ng mama mo sa akin dati. Tsaka gusto kong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, Iya. Na yung pagdating mo rito, hindi ka lang basta-basta mag-heal sa sakit na nararamdaman mo dahil sa walang hiyang nobyo mo, kundi para makilala mo pa ang pamilya natin. Sigurado kung hindi naman nakikwento ni Celia sa iyo ang kung anumang mga pinagdaanan niya rito sa Siquijor, Iha. Nakakainis rin kasi ang papa mo. Dito ka naman talaga dapat lalaki dahil dito ka ipinanganak. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote noon at inilayo kayo sa akin ng mama mo. Tapos hindi naman pala kayo paninindigan. Iiwanan din kayo sa ere. Pasensya na po, Lola Catherine. Hindi ko rin po kasi alam at wala pa naman po ako sa tamang edad nung nangyari lahat ng to. Kung alam ko lang talaga na ipagpapalit lang din naman kami ni Papa sa first love niya. Baka kahit sanggol pa lang ako, tumutol na ako sa kanilang dalawa ni Mama. Kaso hindi eh. At hindi ko rin naman masisisi si Mama noong mga panahong yun. Dahil alam ko rin kung gaano niya minahal si Papa. Yun na nga. Ugali na talaga nating mga tao na pagsisihan ng isang bagay kapag alam nating tapos na. O wala na tayong magagawa. Pero ganoon naman talaga, hindi ba? Ang tamang gawin na lang natin sa susunod. Itama yung mga pagkakamaling yon. Baka sakali sa mga oras na yon, maayos ng lahat. Sinabi ko naman kay Celia na kapag dumating yung araw na kakailanganin niya ng tulong ko, tandaan niya lang na hindi ko siya kailanman kayang talikuran dahil anak ko siya at nanay niya ako. Ay, buti na lang po talaga. Ikaw ang naging lola ko, Lola Catherine. Baka ako na-stuck ako kay Lola Ramona. Hindi magiging madali sa akin na pakisamahan siya. Hayaan mo na ako.
Ang mahalaga naman, nandito ka sa akin. Pasalamat na rin tayo na ipinanganak niyang papa mo dahil nagkaroon ng ikaw. Ang positive mo naman po, Lola. Parang hindi ko kaya yung ganyan. Ay, ano ba yun? Parang mas dumoble naman yata yung lamig na naramdaman ko ngayon, ha? Ang lakas namang umalulong nitong aso ng mga kapitbahay. Parang ayaw magpatulog, ah. Napabangon na ako mula sa pagkakahiga, Sir Jupiter. Hindi na ako makabalik ulit sa pagtulog. Ikatlong gabi ko pa lang dito sa Siquijor at ngayon ko lang naranasan yung ganun kaingay, ang tinis. Ay, kainis naman. Makapagsulat na nga lang sa diary ko. Ang tagal ko na rin hindi nagsusulat. Kahit noon pa man, yun na ang nakasanayan kong gawin, Sir Jupiter. Kapag walang magawa, pag masyado akong malungkot o may mga realizations ako sa buhay, ang diary ko ang naging takbuhan ko sa mga panahong pakiramdam ko wala na akong kakampi dito sa mundong ibabaw. Kamusta na kaya yung si Joshua? Masaya naman kaya siya ngayon sa buhay niya? Ha? At ano namang pakialam mo kung masaya na siya, ha, Elena? May magbabago ba? Babalik ba siya sa'yo? Hindi. Kasi bukod sa manidang ex-boyfriend mo yun, wala pang emotional intelligence. Nalaman mo na yung worth mo. Kaya wag kang tanga. Please. Thanks. Ibinuhos ko na lang lahat sa pagsusulat ng mga hinanakit ko ang mga gusto ko sanang sabihin sa kanya ng harap-harapan, Sir Jupiter. Ang hirap mag-move on. Hindi ko tuloy alam kung kailan ako makakauwi sa Maynila kasi honestly, tama si Mama Celia. Baka magmatigas na naman ako at tanggapin ko na naman siya pag nagkita kami sa personal at magmakaawa siya sa aking mahalin ko na lang ulit siya. Ang totoo naman yan, mahal ko pa siya. Hindi naman porkit niloko niya ako, instant na lang ding mawawala itong nararamdaman ko para sa kanya. Hindi naman ako ganun kamanhid. Well, hindi lang ka-level ng bilis niyang mag-move on at maghanap ng iba. Pero sana talaga maka-move on ako para malaya na rin akong magmahal ng iba. Hindi pa man natatapos yung sinusulat ko nang biglang Shucks! Ano yun? Bakit ang ingay naman sa bubong? Akala ko bawal lumabas ng ganitong oras. natigilan ako nang parang may bumagsak sa bubong namin, Sir Jupiter. Halos ibalot ko na nga ang sarili ko sa kumot dahil kinabahan ako sa narinig ko. Hindi yun basta kaluskos lang kasi ramdam ko yung bigat sa bawat yapak ng kung anumang nasa bubong namin ngayon. Ano yun? Paniki ba yun? Pero bakit ganun na lang kalakas yung pagaspas nun? Puntahan ko na ba si Lola Catherine? Kaso baka tulog na siya. Pero, shucks Lola! Kung naririnig mo man ako, kahit hindi ako naniniwala sa telepathy, puntahan mo naman ako dito sa kwarto ko. Natatakot na po ako. Kinilabutan ako dahil sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ko. Parang may dumapong amoy na parang dugo at hinalo sa nasusunog na buhok. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. Pero tiyak kong hindi normal ang naaamoy ko. Oh my God! Lola! Alam kong katanghan ang gagawin ko, Sir Jupiter, pero bumangon ako sa kama. Sabay lumapit ako ng dahan-dahan sa bintana. At doon nakita ko ang isang maliit na pinggan na hindi ko alam kung paano nakalapag doon. Nakatakip ito ng dahon ng saging at may lumalabas na mainit na usok mula rito.
Hinikilabutan na ako, Sir Jupiter. Dahan-dahan kong tinanggal ang dahon at sa ilalim nito, hindi pagkain ng tao ang laman, kundi basang-basang laman loob. Parang galing sa hayop o ewan. Baka tao, parang kumikilos pa, parang buhay pa. Tinakpan ko agad ang bibig ko dahil napalakas ang sigaw ko, Sir Jupiter. Hindi ako pwedeng gumawa ng ingay. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ako nag-iisa ngayong gabi. Bukod kay Lola Catherine, pakiramdam ko may iba pa. Umatras ako pabalik sa kama at napaupo na lang doon. Para akong natulala na lang bigla at hindi na malaman pa ang gagawin. Elena, Iya, bakit gising ka pa? Hindi ka ba makatulog? Wala po, Lola. Medyo mainit lang po dito sa kwarto ko kaya hindi ako mapakali. Lola? Ayos ka lang po ba? Bakit parang natutulala po kayo dyan sa bintana? Ano pong tinitingnan nyo? Narinig mo si... Kinabukasan, sinubukan kong kalimutan yung nangyari kagabi. Sumama ako kay Lola Catherine papunta sa palengke, pero iniwan niya rin ako saglit para makipag-usap sa mga kabaryo niya. Kaya ayun, naglakad-lakad na lang ako dahil nakakaburyo naman kung mag-isa lang akong nakatayo sa gilid habang may kachismisan si Lola Catherine. Kaso, napansin ko parang may kakaiba rito sa mga taga-baryo. Napapaisip ko kung narinig din ba nila ang kung anong narinig ko kagabi. At kung oo, bakit parang wala silang reaksyon? Bakit parang ako lang yung halos hindi nakatulog dahil sa kaba sa nangyari kagabi? Uy, Elena! Uy, Nick! Ikaw pala yan. May bibilhin ka ba? Halika, sasamahan na kita. Ang aga mo naman dito. Hindi ka ba papasok sa trabaho mo? Wala namang masyadong ginagawa ngayon. At saka, mas okay na magbantay sa mga bisita, di ba? Napakunot noo ako sa huli niyang sinabi. Kung makapagsabi naman siyang bisita sa akin, parang hindi ako taga rito. Oo, hindi ako dito lumaki, pero hindi naman ibig sabihin nun hindi na ako taga rito, di ba? Loko-loko din tong si Nick eh. Grabe ka naman sa bisita. Para kang tour guide niyan. Tsaka baka napipilitan ka lang lapitan ako at kausapin ha. Magsabi ka lang. Ayoko namang i-pressure kayo ni Maya na kausapin ako at pakisamahan. Matututunan ko rin sigurong tumayo sa sariling pa ako kapag nasanay na ako rito sa baryo natin. May pagka-farmer ka pala, Elena. Mukhang sa sinabi mo kasi, para kang nagtatanim ng sama ng loob sa akin eh. At saka, may sarili naman akong isip at desisyon, Elena. Kung napipilitan na ako sa'yo, wala sana ako dito, di ba? Sige na, ilagay mo na yung pinamili mo rito. Ako na magdadala. Saka pala, nasan si Lola Catherine? Ikaw lang ba ang mag-isang nagpunta rito sa palengke? Ayun oh. Kausap yung mga kakilala niya. Hindi naman ako aware na Miss Congeniality pala tong si Lola Catherine. Abay parang lahat dito sa baryo natin. Walang hindi siya kakilala. Kanina nung bumibili kami ng mga sangka para sa lulutuin niyang ulam namin, walang tindera o tinderong hindi siya pinapansin. Kilala pa talaga siya sa first name niya. Ayun, first name basis sila eh. Ang astig ng lola ko, no? Nakakatuwa lang kasi mukhang sa kanya ko naman ang pagiging social butterfly ko. Siguro yan ang advantage niya. Kaya siya nanalong kapitanan dito sa lugar natin. Kasi lahat kilala niya. Alam mo na palang kapitana si Lola Catherine, ano? Pero, marami kasing natutuwa sa kanya. Pinapakinggan kasi ng lola mo lahat ng hinanaing ng mga taga rito. At wala siyang pinapalampas. Talagang sinisigurado niya na lahat ng mga opinyon o advice sa kanya ng mga tao sinusunod niya. Ilang beses na rin niyang pinaglaban ng karapatan ng mga taga-baryo doon sa munisipyo. Kaya yan, grabe na rin ang tiwala sa kanya ng mga tao rito. Hindi na rin ako magugulat kung balang araw, ikaw naman ang susunod sa yapak niya. Nako, mukhang malabo. Magaling lang ako maging madaldal pero yung sabihin mo sa mga tao, hindi. Ayos ka lang ba, Nick? May dumi ba ako sa leeg? Grabe ka naman kasi makatitig.
Parang gusto mo na akong kagatin yan eh. Hindi ah. Gusto mo ba akong tamaan kay Lola Catherine? May pula lang kasi sa leeg mo. Parang kinagat ng lamok. Pero ayos lang yan. Hindi naman ganun kahalata kung hindi mo tititigan. Kaya kahit hindi mo natakpan. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya, Sir Jupiter. Ang bait niya, oo. Pero paminsan may mga kilos na parang hindi ko mabasa. Tulad niyan, saglit siyang napatitig sa leeg ko. Ang tagal pa na hindi ko na napigilan ang sarili kong punahin siya. Tapos agad din naman siyang umiwas. Ano kaya ang meron? Elena, tara na. Umuwi na tayo. Halika na. Samahan na kitang pumunta sa kanya. Uy, Elena, ang bilis mo naman mag-adjust dito. Halos lahat ng tao kilala ka na agad. Nakakatuwa naman. Mabait naman kasi kayo sa akin eh. Nakakagaan ng loob. Basta, may paalala lang ako, Elena. Huwag ka masyadong tumingin sa mata ng mga tao dito, ha? Lalo na paggabi. Ha? Bakit naman? Ano bang meron? Hindi ko nilang sasabihin dahil malalaman mo rin naman yun sa huli. Basta makinig ka na lang sa akin. Para sa'yo rin to. Napahinto ako sa lakad, Sir Jupiter. Parang may kung anong bumigat sa hangin. Doon ko rin napansin na lahat ng daan palabas ng baryo parang nagtatapos lang sa iisang kalsada na bumabalik ulit sa gitna. Paulit-ulit kahit saan ako tumingin, parang wala talagang palabas. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, Sir Jupiter. Hindi ako sigurado kung guni-guni lang ba o talagang may invisible wall na pumapalibot sa baryo. Sir Jupiter, hindi na ako makatulog nung gabing yon. Ang hirap kasing mawala sa isip ko yung sinabi ni Maya na huwag akong masyadong tumingin sa mga mata ng mga tao dito, lalo na paggabi. Ang problema, paano kung hindi ko sinasadya? Ano bang meron sa mga mata nila? Kaya kahit anong pilit kong ipikit ang mata ko, hindi talaga ako mapakali. Kaya napilitan akong lumabas ng bahay para magpahangin. Sabi ko sa sarili ko saglit lang tapos balik na agad ako para magpahinga. Pero habang naglalakad ako sa makipot na daan ng baryo, biglang tumahimik ang paligid. Para bang lahat ng aso, lahat ng kuliglig sabay-sabay na tumigil. At naiwan lang yung tunog ng yabag ko. Teka, ano yun? Bakit parang may nakatayo sa gitna ng daan? Kuya! Yoo! Ayos ka lang ba dyan? Gabi na! Hindi ka pa ba uuwi? Pero hindi niya ako pinansin, Sir Jupiter. May kung anong hangin na dumapo sa leeg ko kaya kinilabutan ako. Biglang ang lamig na ng paligid at kahit saan ako lumingon ay walang tao. Napaatras ako ng hakbang nang makita kong yumuko siya tapos parang may pinulot sa simento. Para akong nanonood ng horror movie noong mga oras na yon pero mas nagulat ako. Ay, sino ka? At doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Nakita kong humaba ang mga kuko niya para bang mga pangil ng hayop. Ang mata niya, kumislap ng kulay dilaw at ang dila, Diyos ko, ang haba. Lumabas na parang ahas at nangingintab ang mga yon sa ilalim ng buwan. Ang katawan niya nagbago sa mismong harapan ko. Narinig ko pa ang unti-unting pag-crack ng mga buto niya habang lumalaki ang balik at tumahaba ang leeg. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Para bang nanigas lahat ng laman ko. Hindi totoo to. Hindi totoo to. At nung akala ko tatapusin na niya ang buhay ko, biglang may tumawag sa pangalan ko mula sa dilim. Elena?
Hindi ko alam kung tao ba yun o ibang nilalang na naman, pero isang bagay ang sigurado ako sa gabing yun, Sir Jupiter. Nakasaksi ako ng unang tunay na pagbabago at hindi ko alam kung makakalimutan ko pa yun. Tama na yan. Napalingon ako at nakita si Lola Catherine dala ang kanyang tungkod. Ang nakakatakot, hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Para bang sanay na siya sa nakikita niya, Sir Jupiter. Lola, nakita niyo ba yun? Hindi tao yun. Hindi normal yun. Hindi lahat ng bagay ay dapat mong pangalanan, Ian. At parang utusan na umurong bigla yung nilalang papunta sa dilim. Naiwan akong halos mabuwal sa takot, pero si Lola Catherine nakatingin lang sa akin para bang sinusukat kung hanggang saan ang kakayanin ko. Kinaumagahan, pilit kong inaliw ang sarili ko na bangungot lang lahat ng yun. Pero habang kaharap ko si Nick, hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko alam kung anong iisipin mo tungkol sa akin. Once na marinig mo itong sasabihin ko sa'yo. Pero hindi ko talaga kayang itago eh. Kaya kung ano mang sabihin mo, whatever. Ang gusto ko lang malaman mo, lumabas ako kagabi ng bahay. Ano? Bakit ka lumabas ng bahay? Pinagsabihan ka naman na siguro ni Lola Catherine tungkol dito, di ba? Bakit sinuway mo? Ang tigas naman ng ulo mo, Elena. I don't know, okay? I got curious. Hindi ko kasi alam kung bakit halos lahat kayo. Pinagsasabihin akong huwag lumabas paggabi. Pero hindi niyo naman sinasabi sa akin kung bakit. Natural mapapaisip ako niyan. Kaya lumabas ako. Ay, sa susunod, matuto ka makinig kapag pinagsasabihan ka. Naintindihan mo ba? Kapag pinagbawalan ka sa isang bagay, yun ay para sa ikabubuti mo at para hindi ka mapahamak. Hindi naman sasabihin sa'yo yan kung ang intensyon, ipahamak ka. So parang awa mo na. Kapag sinabi sa'yong wag, wag. Pakinggan mo muna ako, Nick. Oo na. Itatatak ko na sa isipan ko yan. Pero kasi, hindi lang yun. May nakita ako. Anong nakita mo? Paano ko ba ipaliliwanag to? Kasi kagabi, may nakita akong lalaki sa gitna ng daan. Ewan ko kung trip niya lang bang magpahangin doon. Wala naman akong pakialam eh. Pero gaya ng sinabi ko, bawal lumabas paggabi kaya sinabi ko sa kanya yon. Kaso nung umarap siya, hindi ko inaasahan yung nakita ko. Nick, sabihin mo nga, may aswang ba sa baryong to? Yun ba ang dahilan kaya niyo ako pinagbabawalang lumabas ng bahay? May dinukot na ba, dilapa o ano? Please tell me! Hindi ako ang tamang tao na dapat magsasabi sa'yo tungkol dyan. Pasensya ka na, Elena. Ano? Nick, huwag ka namang maging unfair. Gusto mong sundin kita kasi ipinagdidiktikan niyo sa akin yung body rules niyo. Nasusundin ko naman. Pero yung ito, tingin ko naman pati na ako ng baryong to. Kaya may karapatan akong malaman ng totoo, di ba? Parang awa mo na. Sabihin mo naman sa akin kung ano yung nakita ko kagabi. Elena, umuwi ka na. Ngayon na. Opo, Lola. Tandaan mo to. Hindi pa rin ako titigil na alamin kung ano yung nakita ko hanggang sasabihin mo sa akin yung totoo. Uuwi na ako, Nick. Pasensya ka na, Elena. Apa, alam kong marami kang gustong itanong sa akin. At kung pakiramdam mo, iniiwasan kong sagutin yon lahat. Nagkakamali ka. Naghahanap lang talaga ako ng tamang tiyempo. Dahil pagbali-balik rin mo man ang mundo, kailangan mo pa rin malaman ang dapat mong malaman. Hindi ko po kayo maintindihan, Lola. Ano po ba kasi yung dapat kong malaman? Hindi ba ito ang tamang oras? Dahil mas mahalagang malaman mo yung nangyari sa dating nobyo kay Joshua. Kay Joshua? Bakit po? Ano po nangyari sa kanya? Tumawag po ba sa inyo si Mama? May sinabi po ba siya sa inyo tungkol kay Joshua? Wala na si Joshua. May mas malalang delubyo pa pala ang darating sa buhay ko kaysa sa pagkawala ng lalaking minsan kong minahal. Ayoko na. Tama na. Gusto ko na umuwi ng Maynila. Parang awa niyo na. Elena, matulog ka na. Makakalabas din ako rito.
makakauwi rin ako sa amin. Lumayo muna ako sa bahay, Sir Jupiter. Hindi ko lang kaya yung pakiramdam na parang lahat sila may tinatago sa akin. Kaya dinala ako ng mga paa ko rito sa bukid, malapit sa Talayban. Tahimik pero nakakakilabot rin. At doon nakita ko si Nick. Nag-aayos siya ng mga sako, parang galing pa sa palengke. Nick? Oh, Elena, ba't mag-isa ka rito? Pinapunta ka ba rito ni Lola Catherine? Hindi ka na ba bad trip sa akin? Nick, pasensya ka na kung nasigawan kita nung nakaraan. Nadala lang ako ng emosyon ko noon dahil hindi ko na alam kung sino pa bang pwede kong kausapin dito sa baryo. Kaya, pwede ba kitang makausap ng seryoso? Napatingin siya sa akin. Kita ko sa mga mata niya may alinlangan, pero tumango rin siya. Hindi ko na talaga kasi alam kung sinong pwede kong pagkatiwalaan dito. Kagabi, may narinig ako. May nakita ako. May iniwan sila sa bintana ko. Hindi pagkain ng tao, Nick. Mga lamang loob, basa pa ng dugo. Elena, Kaya ikaw lang yung nilapitan ko. Kasi alam kong mabait ka. Ikaw lang ang naiiba sa kanila. Nick, gusto ko lang namang umuwi sa Maynila. Si Joshua, nabalitaan kong namatay siya. At habang nandito ako, hindi ko alam kung paano pa siya mauuwian. Para kasi walang balak si mamang pauwiin ako, kahit alam niyang gusto ko. Lalo na siya ang tinawagan ng pamilya ni Joshua. Nick, please, hindi ko na alam ang gagawin ko. Doon ko siya nakita, Sir Jupiter. Ang unti-unting pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa concern, naging malamig. Hindi na siya tumingin diretso sa mga mata ko. matagal na kitang tuwing gabi. Yung panginginig sa laman mo. Yung amoy ng dugo na hindi mo matanggihan. At para rin malaman mo, hindi ka niloko ni Joshua. Kinailangan namin gawin yon para magkaroon ka ng dahilan na umuwi rito. At nagtagumpay naman kami ng mama mo. At ang pagkamatay niya, pasensya na. Pero kami ang gumawa nun. Ayaw naming may maging hadlang sa mga plano namin. Sinubukan kanyang puntahan dito. Kaya napilitan ng mama mo na tapusin na lang siya. Nanlamig ang buong katawan ko, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatakbo pero ramdam ko ang totoo sa boses niya. Ang hindi ko maintindihan kung bakit umabot sila sa puntong kailangang may madamay na ibang tao. Bakit ako? Bakit hindi na lang si Mama? Total siya naman ang anak ni Lola. Hindi ko to kailanman matatanggap. Sana patayin na lang ako kaysa itulad sa kanila. Lola, anong ibig niyong sabihin? Ako ang pinuno ng mga aswang sa baryong ito. At ikaw, Elena, ikaw ang tagapagmana. Hindi ko na narinig ang sumunod na sinabi niya kasi parang huminto ang lahat ng tunog sa paligid ko. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng puso ko na parang sasabog na. Kung saan nakita ko si Maya na nakatayo lang sa isang sulok, tahimik, walang emosyon. Pero sa mata niya, may kung anong lungkot. Para bang matagal na niyang alam ang lahat ng ito. Alam ko na. Kaya ka dinala rito. At sa likod ko nakita ko si Mang Fidel. Nakaluhod, nakatungo para bang wala na siyang magagawa kundi maging saksi ng lahat ng ito. Hindi na bago ang sinapit mo, Iha. Matagal na itong plinano. Doon ko na-realize, Sir Jupiter, hindi ako dumating dito para mamuhay ng tahimik. Dumating ako para palitan siya, para ipagpatuloy ang dugo ng mga nilalang na kinakatakutan ko.
Sa takot ko tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang mga paa ko pero alam kong yun lang ang tanging paraan para matapos na ang lahat ng ito. Bakit parang paikot-ikot lang tong daan? Kanina pa ako tumatakbo. Pero dito pa rin ako nauuwi. Hapon na ako, Sir Jupiter. Lahat ng dinaanan ko pamilyar na. Para bang sinasakal ako ng baryo at habang tumatakbo biglang nag-iinit ang katawan ko. Hindi ito pawis lang. May kumakalam sa sikmura ko na hindi ko maipaliwanag. Gutom. Gutom na parang dugo ang hanap. Hindi ako to. Hindi to ako. Elena, tama na. Hindi ka makakatakas. Ang mga daan dito, hindi para sa mga bisita. Anong sinasabi mo, Nick? Anong nangyayari dito? Kung lalabang ka, ikaw rin ang masasaktan. Halika na. Kita ko sa mga mata niya, Sir Jupiter, may pag-aalala. Pero parang may tinatago. Hindi lang siya bantay, parang may ibang dahilan kung bakit niya ako hinahabol. Hindi mo pa ba nararamdaman, Elena? Unti-unti ka lang nagiging katulad nila. Katulad namin. Maya, anong pinagsasasabi mo? Tingnan mo ang mga kamay mo. Sa sinabi ni Maya na patingin ako sa mga palad ko, namumula, mainit, para bang kumikislap ang mga ugat ko sa ilalim ng balat. Hindi ko alam kung mas matatakot ba ako sa baryo o sa sarili ko. Babalik ka sa dugo. Sino kayo? Ano to? Ina, huwag na. Kahit saan ko tumakbo, iisa lang ang hantungan dito. Kapag pumili ka ngayon, walang balikan. Halos manghina ako, Sir Jupiter. Kahit ang mga mukha sa paligid ko parang nagiging ibang tao. Ang baryo parang may buhay. Umiikot ako pero palaging dito ang punta at lahat sila alam nila kung ano ang mangyayari sa akin. Pero hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa napadpad ako sa isang kapilya. Dinig na dinig ko ang tunog ng lumang kampana at mas lalo nitong pinalala ang tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung paano ako napadpad dito. Para akong dinala ng mga paa ko nang hindi ko sinasadya. Ang lumang kapilya puno ng kandila at sa gitna may bilog ng abo at dugo. Doon ako nila pinapagitna. Ano to? Bakit ako nandito? Anong ginagawa niyo sa akin? Elena, huwag ka nang lumaban. Isa ka na sa amin. Hindi! Hindi ako katulad niyo! Hindi ako! Oo, Apo. Katulad ka namin. Ikaw ang tagapagmana. Ang dugo mo ang hinahanap ng gabi. Sir Jupiter, halos gumuho yung tuhod ko sa sinabi niya. Ang mga mata niya hindi mata ng isang ordinaryong lola. Para silang dilaw na kumikislap sa liwanag ng kandila at lahat ng tao sa paligid. Yumuko sa kanya na para siyang reyna. Dugo ng tagapagmana. Handog sa gabing walang hanggan. Ramdam ko nag-aapoy ang katawan ko. Umiinit ang dugo ko at parang gustong kumawala ang mga ngipin ko. Nanunood sa ilong ko ang amoy ng sariwang dugo. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong pigilan. Elena, mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero yun ang totoo. Pero ito ang kapalanan mo. Huwag ka nang lumaban. Kumahal mo ako. Bakit mo? Tapos ng gabing yun, hindi na ako bumalik sa dati. Ang mga mata ko, iba na ang kulay. Ang mga pang-amoy ko mas matalas na at ang gutom ko hindi na para sa karaniwang pagkain. Hindi ko mang gustuhin pero ramdam kong ako na ngayon ang pinili ng baryo. Hindi ko alam kung nagsisi ba si Nick pero mula nung gabing yun, hindi na kami muling nagkita dahil pinagbawalan na ni Lola Catherine.
Kaya hindi ko alam kung paano niyang nagawang makita ko noon sa taas ng burol. Kung ganito ang kapalit ng dugo ko, may halaga pa bang pagiging tao? Elena, Bakit mo pa ako hinahanap? Hindi ba tapos na? Nag-iisa na ako sa kanila. dahil kahit anong mangyari, tao ka pa rin sa paningin ko. Nang makaswa.